Yan o. Wakwak. May tumutunog nga talaga, no? Sabi sa inyo, mayroon. Wakwak yan, hindi. Wakwak. Wow. Malaking ibon lang yan. Yeah. Gagi, kung may wakwak, paano yun naman yung gabi? Umikot pa ng mundo natin sa pagmumotor at ngayon ay nagva-van life na. Nagagawa ko pa rin sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Kanina nag-jeep ako kasi hindi ko mahanap kung saan yung susi ng motor ko. Nag-jeep pa rin ako hanggang ngayon. Morning. Bago tayo tumuloy sa kwento natin ngayong araw na to, bibisitahin ko lang muna yung aking doktora, dentist ko. Magpapahigpit lang tayo ng ngipin. Morning! Ang bango naman, bagong bago. Kumusta? Si Doc wala? Doc! Late ka! Dental Talk, panibagong branch to ng aking dentist na si Dr. Jessa Gonzalez. Parang 2 weeks ago or 3 weeks ago, nag-opening to. So aantayin ko lang siya kasi late na naman ako magpa-adjust ng aking ipin. Sa lahat ng mga gusto magpa-brace dyan, magpaayos o magpaalay ng inyong mga ipin, lalo na yung mga taga Bulacan, dito tayo sa trusted talaga, pinagkakatiwalaan sa paggawa ng ating mga ipin. Mahirap na magpagawa sa mga do-it-yourself kasi masisira talaga yung mukha ninyo. Magbumukha talaga kayong unggoy. Kaya na, dumating na yung dentista ko. Kaya na yan siya, ayan siya, ayan siya. Kasi hindi ko bumibili ng sasakyan. Okay, session ko na. Ipapahigpitan na natin ang ating braces kasi andito na si Doc. Welcome sa kanyang bagong branch. Congratulations, Doc. Hello po. Sorry na. Ilang beses ba ako na late? Hindi ko po. Siguro mga 3 beses ako na late, feeling ko. So, 3, 1. Ayan, si Doc ang may pakana kung bakit ngayon meron na akong confidence ngumiti at hindi na bungal ang aking ipin dito. Kung isda po at ay kinain niyo. Pero? Yeah. Ba, parang may tinik mo. Isda daw. Hindi alam na Doc na last week pa yun. Yan, sinas ko po itong tinik. Pwede na eh. Ay, oo. Ayaw nga, no? Akala ko na bigtas na ano yan. Na goma. So, ganun talaga. Walang iya na kay Doc kasi lahat naman nakikita niya lahat talaga sa bibig ko. Totoo, ilang linggo ko yun na sabi ko parang may napigtas. Tinik pa lang. Oh my God, talaga. Pero hindi na ako naiya kay Doc eh. Pinapatay ko lang yung hiya ko dito pero sanay na si Doc sa ganyan. Alam mo Doc, ginagawa ko doon, yung nararamdaman ko yun. Sabi ko, ano ko yung napigtas sa loob na parang gusto kong hilahin. Humarap ako sa salamin eh. Tapos may gunting ako. Pinikit ko yung mata ko para ako nasa hotel. May wine ba kayo dyan? Ano naman, mga itin. Damang-dama. Ganyan po siya kapag adjust na wala sa sarili. Dok, anong kinabit sa akin? Itong masakit? Ha? Itong higpit, anong tawag dito? Racket. Racket? Yeah, maliban dito sa braces na to, yung tinatawag ni Doc na bracket. Iba siya sa braces na basta pag kinakabit yon, yung parang yung mundo tsaka yung buwan hinihila parang magdikit. Doc, congratulations sa iyong bagong branch. Bumabawi po yan kaya nag-vlog. Hindi kasi nung opening kasi ni Doc, nakalimutan ko na yung pala yung opening. Pero humabol naman ako. Nakakaiyak. O Doc, imbitahan mo sila. Pero bago ang lahat, gusto muna kitang i-congratulate sa pangalawang Dental Talk branch mo. Santa Rita, Giginto, Bulacan. So, visit po kayo dito. So, ganun pa rin po, Monday to Sunday. Hindi po kami nagsasara para sa inyo po. Visit po kayo para makita niyo rin po yung mga promos po namin.
So, Doc, thank you. See you after 3 months. Ayan, sinasabi ko. Simulan na natin ang biyahe. Ngayong araw ay pupunta tayo ng Arayat, Pampanga. Bro, first time mong gagawin to? First time, bro. Tawag dito sa gagawin natin? Ano? Social climbing. Mag-drive thru tayo eh. Hindi natin alam. Kasi parang ngayon ko lang din nakita yun eh. Ayan. Ito. Magsa-social climb muna kami. Magti-Tim Hortons muna. Hindi, lapit ka doon. Ayun, may pindutan mo. Sige. Ayan, sabi mo, brewed coffee ka mo, 2. Hello? Tao po ka mo kasi. Tao po. Parang tulog yung nababatay bro, hindi nakapagkape. Ano? Tao po. Walang tao sa Tim Hortons mga sir. Check ko lang kung meron tayong sticker dito. Nakilala tayo. Sige mga to ko lang muna dyan bro. Ito mga bro. Thanks, sir. Thank you po. Yes, sir. Bakit parang walang tao dun sa Tim Hortons? Shoutout. PMS po. PMS. PMS ng Petron? PMS. Total. Total po. Nice meeting you mga bro ha. Ma'am. Thank you po. Hello po. Pogi, sir. Pogi daw ako. Hindi ako pogi, gwapo ako. Ayun! Teka dito. O siya. Dito po ba sir order? Ano po? Si Jello. Kilala tayo. Brewed coffee na small and large. Black lang pa rin. Sige, parehong black bro. Social climbing, let's go! Hoy! Ingat kayo! Ang dami nakakilala sa atin ngayon. Social climbers tayo ngayon eh. Nasaan ba talaga yung Arayat? Doon o dito? O yan yun? Ito yun, kuya. Yan yung Arayat? Oo. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Parang 1 oras pa lang yata tayong bumabiyahe na sa Arayat, Pampanga na tayo. Welcome back to another episode mga first timers. Magka-camping ulit tayo ngayon dahil meron nag-invite sa atin na mag-camp sa kanilang farm. Kasama natin si Yoma Men. Yo, my man! Siya muna nag-drive sa atin. Ako ang magdadrive pa uwi. Sila Bankada ay nauna na dun sa farm na tutuluyan natin ngayong gabi. Nag-iiya si Bankada na mag-camping at umuo kami. Pero mismong araw na yon, hindi kami nagpaparamdam sa kanya. Hindi rin namin sinasagot ang tawag niya. Pero sinusubukan lang namin si Bankada kung kaya pa ba niya mag-camping mag-isa. Swabe na sana yung biyahe, pero parang dala ko yung sumpa. Eto na naman tayo! Sarado yung tulay! Balik! Nakakatawa. Wala talaga tayong tiwala pagdating sa ano eh. Paano nga naman tayo tatawid dito? Kaya mo? Kaya mo? Atras! Balik! Kahit di ko kasama si Direk Gino, dala ko yung sumpa namin dalawa. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana. Yung kantang yun ang sakit no, kahit wala namang kinalaman sa'yo no. Yung magiging emo ka dahil pinapakinggan mo. Parang tumatawid sa'yo yung sakit nung naramdaman nung nagsulat ng kanta. Tumatagos. Tumatagos ba sa'yo? Sobra. Sa mga hindi pa nakakalam, yung iba may idea na dati ay nagbabanda ako. At itong kasama natin si Yoma Men ay isang malupit na gitarista yan. As in, malupit na gitarista. Balikan natin yung pagtugtog natin. Hindi natin mamadaliin bro. Pero gawin natin na hindi na yung tipong Kagaya dati na gustong-gusto natin gumig. Oo. Yung mga banda ngayon, gumagawa ng kanta at ina-upload na lang sa YouTube yung mga kanta. Pwede, ganun gawin natin. Oo. Gawa lang tayo ng maraming kanta, tapos release natin. Release lang natin ng release, no? Kumbaga, upload lang natin. Hayaan lang natin makinig sila. Promise namin sa inyo, makakapag-produce kami, makakapaglabas kami ng magandang tugtugan, magandang kanta. Marami kaming mga kanta na naisulat. At madali lang para sa amin magsulat dahil mga emosyon kaming mga tao eh. Masyado kaming emosyonal na mga tao. Kaya napakadali sa amin gumawa ng kanta. Abangan nyo yan, hindi kami nagbibiro. Gagawin namin yan. Sino gusto maging drummer? Sino gusto maging bassista? Comment down lang kayo dyan kung gusto nyo. Malapit na tayo sa paanan ng Arayat at meron kami isang nadaanan barangay.
yung feeling na parang may fiesta, bro. Talaga sobrang patriotic feels, no? Nakakamiss yung ganyan. Oo. No, yung mga fiesta sa mga probinsya. Alam niyo yung feeling na kapag nagpi-fiesta, nag-iiba yung aroma ng buong barangay. Yung bumabango dahil sa pagkain. Pati sa mga tugtugan, puro ganyan eh. No? Oo, yung mga non-stop na mini-mix. Yun yung mga tunog ng mga kabayan. Yun yung nakakamiss sa buhay probinsya. At pagkatapos na mahigit isang oras ay narating na natin ang paanan ng Mount Arayat. At nakapasok na nga kami sa loob ng campsite farm. At walang kaalam-alam si Bancada na paparating na kami. Kung mapapanood niyo sa vlog niya, puno siya ng pangamba dahil nag-iisa lang siya. So, ayun mga kabankada, nandito na tayo ngayon sa site. Tingnan niyo yung lugar. At dahil isa itong private farm, merong seguridad dito. At kahit isa siya malawak na lupain, merong mga nangangalaga dito. Dumating mga kabankada, tingnan nyo kung sino. Si Watod. Akala ko magiging mag-isa na naman ako. Bankada mo. Akala ko si Boy Pino. Ba't ganyan nga? Nalito ka ba? Oo. Alright, napakaganda ng lugar. Kasama na natin si Bancada. Ano, ako muna yung papasok tapos abante ka? Oo, bro. Tapos atras ako? Oo, para gano'n natin para yung dalawang pinto. O sige, okay game. Meron tayong lake dito na may mga isda yan, hito, tilapia. So mamimingwit tayo mamaya. Sana may mahuli. Pero hindi daw fishing ang tawag sa ganito eh, catching. Kasi may isda na daw talaga yan. Tingnan natin yung ano, buksan. Sige po. Pwede ito kasama. Ay hindi, Sakto. okay na yan? Okay. Dikit ka pa? Ay di pala, okay na yan. Tandaan ng dalawa. Hindi sinasagot yung mga tawag. Para kabahan ka. Masyado ka daw kasi kampante kasama kami. Gusto namin makita. Oh? Naala kayo? Ayun po, at si Bancada ay isang... O, task ko na to, ang magbuo ng lamesa pag ano. Lamesa. Ngayon, ang gandang tingnan ni Watod, oh. Ang linis. Di ba? Sabi ko na nga boy, ungguin din si Bancada. Oo nga pala, congratulations sa bago mong buhok. Bagay naman sa'yo bro. Ha? Bagay naman sa'yo. Hindi na yun Bancada. Ano na? Ban K-pop. Ay, mga nanghuli ng isda. Oo. Oy! Ganda. Parang nagsasayaw na, bro. Ngayon bro, hanggang kinabukasan, magsawa tayo yung titigan niyang Mount Arayat. Mount Arayat na yan. Grabe, no? Parang ang lapit-lapit na niya. Pero ang layo pa yan. Pagkatapos magpahinga, simulan na ang task na nakatoka sa akin. Ang manghuli ng isda. Partner ng gulay na lulutuin ni Bancada para sa aming hapunan. Hindi ko to tatantanan hanggang bukas. Gagawin kong pastime tong panghuli ng isda dito. Wala lang. Binigyan tayo nila kuya ng uod dito. Pero pagtsagaan ko muna yung tinapay. Pag wala talaga, mamaya mag-uud ako. Mahaba ang oras natin para mag-fishing. Nakakahuli tayo niyan.
Naaliw din naman ako dito kahit bantay ako ng bantay. Hindi ko alam bakit napakahaba ng pasensya ko. Ayaw ko dating gawin yung ganito. Hindi ko matagalan to eh. Yun, okay lang eh. At dahil nangangawit ako sa kakahawak ng pamingwit, gumawa na muna ako ng paraan para meron ito mapagpatungan. Malan sa itong bulati, kailangan magugas ng kamay. O diba? Patong mo dyan yung rad mo mamaya. Diba ka talaga, makuling. At habang ako ay patuloy sa pamimingwit, si Vancada sinimula na magluto ng aming hapunan. About you. Palubog na ang araw, wala pa ring huli. Mag-ready na kami ng paglulutuan para sa hapunan namin. Kailangan ko lang maghanap ng fire starter ba? Mga ganito. Naks, Master Nog, palibad ang drone. Basic. Pakinabangan na natin ito. Mga pinag-ihawan ng iba. May mga natira pang mga kahoy. May bakas na dito ng pinaglulutuan. So dito tayo magsisindi. Nagpapakahirap ka sa pagpapait. May torch ka pala? My God! Diba? Hirap na hirap sa pagpapait-pait. At tulad nga na ng pagkasunduan, meron na kami kanya-kanyang task. Men, yung kasi nandito. Oo, mamaya naging sa loob. Sa akin nakatoka ang pag-iihaw ng lempo. Dami niya na, ba't nangunti litod ng pugo? Kinain mo siguro ano? Pinapak! Pinapak mo. Uy, hindi ah. Ipon natin. Nice. Mas maganda na yung tapo ng init ngayon, bro. Nung nilagyan ko nitong windbreaker ng Altitude Outdoor. Thank you. Yan. May liwanag ang buhay. Umuulan. Pinatikim sa akin ni Vancada ang luto niyang chop suey. Hindi siya maalat pero lasa ko yung gulay. Pero, sakto yung nasa tayo tabang yung alat. Ulit ako ng konti pa. Konting toyo ko, bro. At pagkatapos maluto ang lahat, hindi na namin pinatagal. Kumain na kami ng hapunan. Patikim nga ako ng isang lempo. Titikman ko lang yung niluto ko. Ano po yan? Mr. Lasa. Yun nga ba sinasabi ko? Ako yung nagluto. Ako yung sumarap.
Ang sarap, promise. Ito yung sausawan mo na regad na luya, suka, Konting asukal. tapos Saka chili powder. chili powder. Tignan natin. Ngayon lang tayo makakatikim ng ganyang sausawan. Mga good strength niya. Grabe, ang sarap. Parang kumain ako ng chicken sa hainanese. Alam mo sa hainanese dati yung chicken? Kasi may luya yun, di ba? The best. Lutong chop sa ni Bancada. Sarap. Kahit wala ng kanin, pero magkakanin tayo kasi may inihaw na lempo dun eh. The best, bro. Sarap na. Pagkatapos kumain, nagawa pa namin magbiruan. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero totoo. Ayun o. Wakwak. May tumutunog ka talaga, no? Sabi sa inyo, mayroon. Wakwak yan, hindi. Wakwak. Malaking ibon lang yan. Quick. Gagi, kung may wakwak, paano yun naman yung gabi? Siyempre, unahin niya yung masarap. Yari ka, Bancada. Wala. Bagong gumit ka. Bagong kulay ka pa. Dito nga din o. Yan. Para. Pagkatapos magapunan, galit-galit na. Pwede pa rin naman mag-uusap. Hindi kayo nag-uusap. Alas 10 na ba? Alam niyo naman natin. rules natin yun. 10:15. Quiet time. O pag alas 10 na gabi, sumisipa na yung antok ko talaga. So paano? Good night, bro. Tuloy niyo na yung kwento niya. Ako matutulog na na. Ikaw bro, saan ka pupwesto dito? O sige. Magkakwentuhan kami ng sign language. O sige. Ikaw na bahala sa mga gamit natin. Naway walang kumuha ng mga gamit namin habang tulog kami. Pero feeling naman namin na wala. Tuloy niya lang kwentuhan yun dyan at yung shot niyan. Sila yan eh, hindi naman naglalasing talaga. Para lang yan pampaantok para hindi nila maramdaman yung mga... Good night na. Tuloy natin ang kwento natin bukas. Malamig ang panahon. Hindi mainit. Walang gamo-gamo. Walang lamok. Masarap na tulog to. Hindi rin ako nag-alarm. Para sulit. Good night. Good night, bro. Tuloy nyo na yung alak nyo. Ay. Ano yun? Lakas. Lakas ng yanig ni Makli. Good night. Kinabukasan. Ayan, sarap ang gising. Alas 3 pa lang. Oh. Ang lakas ng hangin at tulan. Oh. Nabasa yung folding bed. Bulan? Nabasa ka? Kalahati ng katawan. Ito, basa to. Gagi, para kang binautismuhan ulit. Para kang bilinyagan ulit. Isa ka ng bagong tao ngayon ulit, bro. Born again. Ako, ang sarap ng tulog ko. Hindi naman halata eh. Ha? Hindi halata. Yung malakas ang hangin sa kaulan, naghihilig ka pa rin. Nagihilig pa rin ako? Oo. Depende sa pagod na meron ako. Ganon. Feeling ko nasa Japan ako, bro. Bakit? Ano ba yung mga pinapanood ko na mga... ASMR. Oo. Tapos ganito yung view. Ganito yung view nila sa umaga, na nasa loob sila ng van na ganito. Oo. Ganun na? Ganito yung makaramdam ko ngayon, bro. Sarap, bro. First day natin dito sa Japan. Feeling nga nasa Japan tayo, no? Tapos ito yung Mount Fuji. Sarap ng pakiramdam. First time ko makatikim, bro, ng luto mo. Breakfast. Ngayon pa lang. Hindi ko makakalimutan yan. Naamoy ko pa lang eh.
Sarap gumising ng ganito. Natulog ko na kayo-kayo lang. Pagising mo, kayo-kayo lang. The best. Yes, the best. Mount Arayat. Napunta na tayo dati dyan. Hindi ko rin naman na first time makita ang Mount Arayat. Pero first time kong gumising na si Mount Arayat ang bumupungan siya. Sasabi ko na para ako nasa Japan. Totoo yun. Kasi lahat ng mga pinapanood ko dati na mga nagba-van life, na mga Hapon na gumagamit ng same camper van na tulad sa atin, as in ganyan na ganyan, eh ganito yung mga lugar na pinagkakampingan nila sa Japan. Ibon, no? Ha? Oh. Nakakawili yung ganito. Nakaka-addict yung ganitong klaseng lifestyle na masanay ka na magkaroon ka ng sariling mundo. Addicting siya. Once na nasimulan mo, gusto mo na tuloy-tuloy na. Wala namang masama dun. Mukhang masarap nga yan, bro, ah. Oh, bro. Tuloy ang pamimingwit dahil pangalawang araw na to at wala pa rin tayo nahuhuli. Sa mga gustong matuto kung paano nga ba mag-video mag-isa, tuturuan ko kayo. Una nyong gagawin, ipwesto nyo muna ang inyong camera. Tapos maglakad na kunwari ay solo camping. Pagkatapos ng shot, balikan mo yung camera mo. Bitbitin mo at ipwesto mo ulit sa gusto mong paglagyan. Kunin mo ulit yung balde at maglakad ulit kung saan ka nagsimula. Ganyan. Pagkatapos ng shot, damputin mo ulit yung camera mo at ilipat mo ulit sa gusto mong paglagyan. Grabe! Ay, Argo! Nagulat ako. I will make you believe.